Basa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon, huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ang pinakaabang ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-alayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang. Wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon na bagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libu-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog, upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin. Yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga, kahabagan mo kami at saklolohan. Muli mong iparana sa amin ang iyong kahangahangang pagliligtas at sa gayoy muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salariguro at patnubay, sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasiya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakdal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya.
Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Nais ko po munang batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong pagninilay sa salita ng Diyos dito sa TV Maria. Yung mga nasa Italia, nasa Dubai, nasa Abu Dhabi, nasa Taiwan, Singapore, Germany, Austria, Australia, Canada, USA, at iba't iba pang bahagi ng buong daigdig at ng buong Pilipinas. Sumainyo po ang kapayapaan at ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Pinakamahalaga po sa buhay ng Kristiyano ang kanyang mga relasyon. At pangunahin pong responsibilidad ng isang Kristiyano na tiyakin na lumalago yung kanyang relasyon sa Diyos at yung kanyang relasyon sa kanyang kapwa-tao, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kapamilya, kapitbahay, relasyon sa kapwa. At may mga pagkakataong nalalamatan ang mga relasyong ito. Paano ba nahihilom ang mga lamat ng isang relasyon? Sabi po ni Ronald Rolheiser, napakahalaga na i-commit natin yung ating sarili na kahit anong mangyari, hindi tayo susuko sa mga relasyon natin. Sabi niya, we will promise that we will keep trying, that we won't walk away simply because we got hurt or because we felt unwanted or not properly valued. Sabi niya, we are all weak, wounded, sinful, and easily hurt. Inside our marriages, our families, our churches, our friendships, our places of work, we cannot promise that we won't disappoint each other, and worse still, that we will not hurt each other. Pero ano po yung pwede nating ipangako? We can promise that we will not walk away because of disappointment and hurt. Gagawin natin yung lahat ng maaaring paraan para mahilom yung mga nalamatan nating mga ugnayan. At binibigyan tayo ng mungkahi ni Jesus. Unang paalala sa atin, magpatawad dahil tayo ay pinatawad. Ang karanasan na tayo'y pinatawad, una tayong pinatawad ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng ating mga pagkukulang at pagkakamali, lagi tayong pinatatawad ng Diyos. Lagi tayong pinag-uubra ng Diyos. At ito yung nagbibigay sa atin ng pananagutan na magpatawad din sa iba. Sabi nga nung hari sa Ebanghelyo, pinatawad kita, nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag at magpatawad sa kapwa mo? Nakakalungkot na pinatawad tayo, pero malupit tayo sa kapwa natin. Alam niyo po, hindi naman laging madali ang magpatawad. Kapag ka sobrang masakit po yung ginawa sa atin, kapag ka yung kasalanan sa atin, ang tawag nga natin dito, walang katapat na pagpapatawad. Pero tinuruan tayo ni Jesus sa krus, sa tindi ng sakit na naramdaman niya, bumaling siya sa Ama. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tinuturuan tayo ni Jesus, may mga pagkakataong mahirap magpatawad, pero huwag nating sukuan ang pagpapatawad. Hayaan mo munang ang Diyos ang magpatawad. At tuturuan tayo ng pagpapatawad na ito ng Diyos. Makakapagpatawad din tayo kahit na gaanong kasakit, kahit na gaanong kalalim yung sugat. Magpatawad tayo. Kasi
kapwa tayo makasalanan, kapwa tayo may utang. Sa mga panahon pong nalalamatan yung mga relasyon natin, sa mga alitan, sa mga hindi pagkakaintindihan, ang tugon po, pag-unawa upang makapagpatawad. Pag-unawa. Ang ibig sabihin raw po ng unawa, dalawang salita po kasi ito na pinagsama. Una, ang awa. Una, dapat ang awa. Hindi panghuhusga, hindi galit, hindi paghihiganti ang una. Alam niyo po, yung hayop, kapag ka nasaktan yan, nananakit din yan. Halimbawa, sipain mo yung aso, kakagating ka niyan. Halimbawa, ay saktan mo yung pusa, kakalmutin ka niyan. Kapag ka nasaktan sila, nananakit din sila. Nangangagat, nangangalmot. Pero hindi naman po tayo hayop. Hindi naman tayo aso. Hindi naman tayo pusa. Ang tao, kapag nasaktahan, dahil nilikha tayong kamukha ng Diyos, umuunawa at nagpapatawad. Mahirap po ito, pero kailangan po natin itong laging tandaan. Kailangan nating laging matuto sa pamamaraan ni Jesus. Ang tao, kapag nasaktan, hindi dapat katulad ng hayop na mananakit din. Ang tao, na anak ng Diyos, nilikhang kamukha ng Diyos, sinisikap na umunawa at magpatawad. Alam niyo po yung paghihiganti, tanggap po ng mundo yan na ito yung tugon natin sa mga nananakit sa atin. Kapag ka sinaktan tayo, ang tugon natin mananakit din. Kaya lang hindi natin ito tinatawag na paghihiganti. Sabi ni Cardinal Chito, pinagaganda natin yung tawag natin. Ang tawag natin, katarungan. Maganda nga namang pakinggan. Katarungan. Magpatawad po tayo. Sa pagpapatawad, ating hinahamon at binibigyan yung taong nakasakit sa atin ng pagkakataon na iwasto yung kanyang pagkakamali at magbagong buhay. Ito yung tunay na katarungan. Ito yung tunay na paghihiganti, nagantihan ng tama kahit na yung masakit na ginawa sa atin. Itong mga nakaraang araw, narinig natin yung kwento ni Jose. Si Jose, itinaboy ng kanyang mga kapatid, itinapon, ipinagbili, pinagtangkaang patayin. Pero ang naging tugon niya, pagpapatawad. Napakaganda ng kwento ni Jose na humahamon sa atin. Minsan, kahit kalabanin na tayo ng buong mundo, may magandang kwento ang Diyos para sa atin. God always has a better story to tell. Kaya nga nung nagkaroon ng taggutom sa kanilang lugar, anong ginawa ni Jose? Imbis na sa unang pagkakataon na nakita niya muli yung mga kapatid niya na gumawa ng hindi maganda sa kanya, nanakit sa kanya, nagtangkang pumatay sa kanya, imbis na sabihin sa kanila na, humanda kayo sa akin. Sinaktan niyo ako. Humanda kayo sa akin. Katakot-takot na pananakit ang ginawa ninyo sa akin. Hindi. No? Sabi ni Jose, I am Joseph, your brother. Huwag kayong matakot. Hinayaan ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang lahat ng ito para matalungan ko kayo ngayong panahon ng pangangailangan ninyo. Napakaganda ng biyayang binigay kay Jose. Inaasahan na ng mundo na gagantihan niya yung mga kapatid niyang gumawa ng pinakamatinding kasalanan sa kanya. Pero binigyan siya ng biyaya na suklian ng pinakamabuting biyaya ang pinakamasakit na kasamaan. Ito rin yung hilingin nating biyaya. Dahil kapwa tayo makasalanan, dahil kapwa tayo may utang, ilagay natin yung sarili natin sa sitwasyon ng nagkamali. Sabi nga ng isang nanay na napariwara yung anak niya, hindi naman masamang tao ang anak ko. Hindi siya salbahing tao. May pinagdaanan lang siya. Kapag umuunawa tayo,
kinikilala natin na may likas na kabutihan ng tao. May kwento, kaya huwag ka agad humusga. Huwag ka agad sabihin na masamang tao siya. Huwag ka agad ikahon. May kwento, may pinagdaanan lang, may matinding pangangailangan, pinanghinaan ng loob, nasaktan din. Sabi po ni Cardinal Tagle, tularan natin ang maunawaing Diyos. Kaya nga sa susunod na mainis o magalit ka dahil sa maling ginawa ng iba, huminto ka muna at magnilay. Alalahanin mo, wala namang tao na alam ang lahat, na kaya ang lahat, na natatandaan ang lahat, na hindi nakakalimot. Walang tao na laging malakas. Walang tao na laging masigla. Walang tao na laging tama. At kasama ka na. Tayo ang unang dapat na makaunawa sa kapwang mahina dahil mahina rin tayo. Ay mabuti pa nga naman ng Diyos. Kahit walang kapintasan, kahit walang limitasyon, siya pa ang nakakaunawa sa mga mahihina na nilalang niya. Nung tinanong ni Pedro si Jesus, makailang ulit kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkasala sa akin? Ang sabi ni Jesus, 77 ulit. Para sa isang anak ng Diyos at nagsisikap sumunod kay Jesus, walang kota ang pagpapatawad. Kasi po, minsan po may lumapit sa akin na isang nanay. Sabi niya, napatawad ko na po yung mister ko. Kahit po minsang nagloko siya, kahit po minsang nagtaksil siya. Pero kinikwento niya, araw-araw magkasama sila, magkatabi matulog, magkasabay kumain. Sabi niya, masakit pa rin po pala. Alam niyo, nagbunga pa ng isang anak yung pagtataksil ng kanyang asawa. Kaya nga sabi niya, napatawad ko na po, pero tuwing magkasama kami, tuwing nakikita ko po yung anak niya sa ibang babae, masakit pa rin po eh. Kaya po sabi niya, araw-araw kailangan kong magpatawad. Paulit-ulit na magpatawad. Sabi nga po ni Rolheiser, darating daw po yung bahagi ng buhay natin, tatlo lang yung mahalaga. Sabi niya, forgive, forgive, and forgive. Sabi niya, forgive others who have hurt you, forgive God for seemingly making life difficult for you, and forgive yourself for not being better than those who hurt you. Naranasan niyo na po ba yun? Sa sobrang galit ninyo, naging mas masahol ka pa sa kasamaang ginawa nung kinaiinisan mo. Naging monster ka na pagtingin mo sa salamin. Forgiveness makes us better than those who hurt us. Kaya nga po yung pagpapatawad, paraan na ng pamumuhay, it is now a lifestyle. It is not optional. Kasi sa totoo lang naman po, sa buhay, wala naman pong delete button. Hindi po katulad ng computer na kapag meron kang gustong burahin, pindutin mo lang, delete. Mawawala na yung file na yan. Pero ang buhay po natin, ang puso po natin, walang delete button. We cannot delete some people. We cannot delete some memories. We cannot delete some feelings. And the only way to get rid of negative emotions and painful memories is actually to forgive. To be compassionate. Do not delete. Forgive. We do not just survive life by forgetting, but for most of our lives, we live, we thrive by forgiving. Kaya nga to forgive is not to forget, but to remember, to heal, with the healing power of God's love. At itinuro sa atin ito ni Jesus.
in the face of evil, the vengeance of God is patient love. The vengeance of God is forgiveness. Sa harap ng pinakamatindi at karumal-dumal na kasamaan, ang paghihiganti ng Diyos ay matyagang pag-ibig. Ang paghihiganti ng Diyos ay pagpapatawad. Di naman sinabi ng Diyos na mamahalin ko kayo, magpakatino muna kayo. Sa harap ng kasamaan, ang paghihiganti ng Diyos ay pag-ibig, pagpapatawad. Hilingin po natin na tayo rin sa harap ng kasamaan, pamayanihin natin yung kapangyarihan ng pagpapatawad. Because God's love is greater than the sum of all the evil in the world. And the forgiveness that we have received from the Lord is greater than all the evil in this world. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.